Magandang araw, Dada. Gusto ko lang ibahagi ang naging karanasan ko noong unang beses akong lumipat sa isang kondo. Ako po si Glenn. Ako po ay isang head IT analyst. Sanay ako sa mahabang oras ng trabaho. Lagi may overtime at halos gabi na ako nakakauwi. Naisip kong lumipat ng kondo. Medyo may kalumaan na rin ang building. Pero sabi ko sa sarili ko, sulit naman kung safe ako. At isa pa, makakatulog ako ng maayos na walang storbo. Noong una, tuwang-tuwa ako kasi bukod sa mura ang upa, malapit sa opisina at semi-furnished na rin siya. Ang may-ari ay kakilala ng ka-office mate ko. Kaya talagang murang parenta sa akin na importante meron daw tumira para hindi daw maluma. Sabi ko sa sarili ko, swerte naman, sa wakas nakahanap din ng mura. Ang unit ay nasa ika-10 palapag. Pagpasok ko, malinis at maayos ang kwarto. Parang bagong ayos. Medyo tahimik din ang hallway. Bihira ang dumadaan. Sinabihan pa ako ng ka-office mate ko, swerte ka, bihira ang makakuha ng ganyang unit. Noong araw ng lipat, dinala ko ang mga gamit ko. Ilang kahon ng damit, ilang gamit sa kusina, at ang paborito kong maliit na mesa. Habang nag-aayos ako, may kumatok na maintenance staff. Sir, welcome po. Kung may kailangan kayo, tawag lang kayo sa lobby. Meron po naka-assign na guard sa building 24/7. Salamat. Mukhang maayos naman dito. Tahimik pa. Oo, tahimik nga po. Sa totoo lang, medyo kinalibutan ako nung marinig ko yun. Pero hindi ko nalang pinansin. Akala ko normal lang na ganun ang sagot niya. Kinagabihan, natapos ko ring maayos halos lahat ng gamit. Naupo ako sa kama. Huminga ng malalim at nag-iisip. Panibagong simula, panibagong tahanan. Wala pa akong idea noon na ang katahimikan na yun na akala kong biyaya, siya rin palang magdadala ng pinakamalupit kong bangungot. Unang gabi sa unit ko, medyo pagod pa ako sa pag-ayos ng gamit. Kaya maaga akong nahiga. Tahimik ang buong palapag. Walang naririnig kundi ubong ng aircon. May hinang yabag mula sa mas malalayong floor. 2:30, nagising pa ako para uminom ng tubig. Tahimik pa rin. Bumalik ako sa kama at pinilit matulog. Pero bago mag-3, biglang may malalakas na 3 katok sa pinto. Napabalik ako ng higa. Tahimik ang paligid. Pero malinaw kong narinig mula mismo sa pinto ko. Sino naman yun ng ganitong oras? Dahan-dahan akong lumapit. Humawak sa seradura. Tumigil ako sandali at nakiramdam. Wala akong narinig na ingay ng paa. Wala rin boses. Dinikit ko ang mata ko sa peephole. Walang tao sa labas. Tahimik ang hallway. Madilim ang ilaw sa koridor. Binitawan ko ang hawak sa seradura. Pinilit kong ipaliwanag sa sarili ko. Baka maling unit lang. Baka may naligaw. Bumalik ako sa kama. Pero hindi na ako agad nakatulog. Nakabukas ang ilaw sa tabi ng kama hanggang pumikit ako sa antok. Hindi ko alam. Iyon na pala ang simulan ng isang serya ng gabi-gabing hindi ko malilimutan. Kinamagahan, parang normal ang lahat. Pumasok ko sa trabaho, uminom ng kape kasama ng mga kaopisina at pilit kong kinalimutan ang nangyari kagabi. Sinabi ko sa sarili ko, baka maling unit lang o baka may batang nag-trip. Hanggang sa mawala na sa isipan ko dahil sa sobrang busy sa trabaho. Pagdating ko ng unit, nagpahinga ako saglit bago mag-shower. Pero sobrang tahimik ang 10th floor. Wala akong marinig kahit na anong ingay mula sa labas. O kahit tunog man lang ng elevator na ang ibig sabihin may dumarating sa mga ibang unit. Nagbukas ako ng TV kahit hindi ko masyadong pinapansin ang palabas. Basta may ingay lang para hindi ganong katahimik. Bandang 2:30, inantok ako at pinatay ang TV. Hiniga akong sarili ko at halos makatulog nang biglang may narinig akong mabilis na katok. Sunod-sunod
Halos malaglag ako sa kama. Mas malakas at mas mabilis kaysa kagabi. Diretso ako sa pinto. Parang galit na may gustong pumasok. Sa isip ko, hindi na ito maling unit. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko pa man nagagalaw ang seradura nang may narinig akong bumukas sa pinto mula sa tapat ng unit ko. Lumabas ang kapitbahay kong babae. Doon ko na binuksan ng bahagi ang pinto para tignan kung sino ang kumakatok ng ganong oras. Nakita ko isang babaeng kapitbahay. Maputlang mukha, nakapantulog pa. Paglabas ko ng pinto, nakatitig lang siya sa akin. Nagtanong ako sa kanya kung siya bang kumakatok sa pinto ko. Pero isang mahinang tugon nang narinig ko sa bibig niya ng hindi. Nagsalita pa ako. Akala ko ako lang nakakarinig. May kumakatok kasi dito sa unit ko. Pangalawang gabi na. Simula nang lumipat ako dito. Bakit kasi ayaw mong pabuksan? Wala naman ibang tao dito maliban sa'yo. Natahimik ako sandali sa sinabi niya. Pero hindi ko pinansin. Pumasok na siya agad at nagsara ng pintuan. Ako naman, napatingin sa paligid. Tahimik. Walang tao. Wala kahit anong tunog. Napalunok ako habang naglalakad sa hallway. Tanging ilaw mula sa dulo ng koridor ang nagliliwanag. Pero bakanting-bakante. Sa isip ko, baka may nagprank lang. Bumalik ako sa loob. Dahan-dahan kong inikot ang seradura at naglock. Pero sinilip ko ulit ang peephole. Kahit anino wala talaga. Pinilit kong baliwalain. Pero hindi ko maiwasang makadama ng takot. Mas mabilis ang pitik ng puso ko kaysa sa lubang orasan ng nasa mesa ko. Pagkahiga ko, napaisip ako, kung prank lang ito, bakit parang ako lang ang pinipili nilang lokohin? At doon ako muling nakatulog. Pilit na itinatago ang kaba sa dibdib. Pero sa utak ko, alam kong hindi yan basta prank. Parang may kakaiba akong naramdaman kanina paglabas ko ng pinto. Pero kung may nagbibiro, dapat nakita na namin kanina. Halos sabay lang ang pagtigil ng katok at pagbukas namin ng pinto sa kaharap kong unit. At ang lakas ng katok, imposibleng bigla na lang nawala. Akala ko tapos na ang lahat matapos ang ikalawang gabi. Pero na sumapit ang ikatlong gabi, mas matindi ang nangyari. Eksaktong 3:00 na naman na magising ako. Unay katahimikan, tapos kasunod malakas na katok sa pinto. Pero ngayon, may kasabay na kakaibang tunog. Parang mabigat ng paghinga mula mismo sa kabilang panig. Hindi lang basta katok. Rinig ko ang bawat hinga na parang taong pagod o galit na galit. Napatigil ako. Halos hindi ako makahinga. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Nakikinig kung may yabag o boses, pero wala. Tanging tunog ng paghinga ang bumabalot sa hallway. Gusto kong sumilip pero hindi ko magawa. Sa sobrang kaba, nagsalita ako na mahina. Sino ka? Ano ba kailangan mo? Walang sumagot. Ang narinig ko lang ay mas malalim na hinga. Ilang segundo pa, biglang tumigil ang katok. Pero nanatili ang tunog na mabigat na paghinga sa likod ng pinto. Para bang nakatayo lang siya roon, naghihintay. Kinabigla ako, kumalabog ang seradura. Gumalaw ito na parang may pumipilit pumasok. Agad kong sinunggaban at hinawakan ng magpik. Habang pinipigilan ko ang pinto, narinig ko muling kumatok. Sunod-sunod, kasabay ng malalim na hinga. Parang nilalaro ang lakas ng loob ko. At bigla, kasing bilis ng pagsimula, tumigil ang lahat. Wala nang katok. Wala na rin paghinga. Napasandal ako sa pinto, nanginginig. Doon ko napagtanto na hindi na ito simpleng prank o kalokohan. May ibang presensyang dumadalaw sa unit ko tuwing 3:00 ng madaling araw. Kinaumagahan, halos hindi ako nakapasok sa trabaho, sobrang pagod at puyat. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nangyayari.
Pero sa loob-loob ko, sigurado ako may nilalang na gustong pumasok sa unit na iyon. Kinaumagahan, halos hindi ako makapagtrabaho sa sobrang puyat at kaba. Paulit-ulit sa isip ko ang mga malalakas na katok kagabi. At higit sa lahat, ang babaeng lumabas sa unit sa tapat ko para makipag-usap. Pag-uwi ko, dumiretso ako sa lobby para kausapin ang guard. Sa isip ko, baka masagot niya kung sino ang nakatira sa tapat ko. "Kuya, may kumakatok po gabi-gabi sa unit ko. Eksaktong 3:00. Ang lakas ng tunog. Minsan may kasabay pa na parang paghinga sa labas. Pero pagsilip ko, wala naman tao. Kagabi may lumabas pang kapitbahay ko para makipag-usap." Napatingin sa akin ang guard. Halata nag-alinlangan bago sumagot. "Oh sir, imposible po yun. Sa palapag ninyo, kayo lang ang nakatira. Yung unit sa dulo, kakalipat lang kahapon pero hindi pa rin tumutuloy. At yung nasa tapat ninyo, matagal nang bakante yun." Nanlaki ang mga mata ko. "Ano? Kagabi lang may babaeng lumabas doon at kinausap ako eh. Narinig pa niya yung katok." Umiling ang guard. Mariin ang boses. "Walang nakatira dun sir. Wala akong narehistong tenants sa unit na yun. Kung may nakita kayo, hindi yung taga rito." Parang biglang nalamig ang katawan ko. Kung totoo ang sinabi niya, sino ang nakausap ko kagabi? Sino ang babaeng iyon na malinaw kong nakita at nakausap sa koridor? Hindi na ako nakapagsalita. Umuwi ako, mas lalo pang kinakabahan. Habang nasa loob ako ng unit, bumulong ako sa sarili. Sino kaya yung nakausap ko nung isang gabi? Pagkatapos ng sinabi ng guard, lalo na akong hindi mapalagay. Ang bigat ng pakiramdam habang iniisip ko na wala raw nakatira sa tapat ng unit ko. Kahit malinaw na may babae akong nakausap. Kaya pagdating ng ika-4 na gabi, mas alerto na ako. Parang hinihintay ko na lang kung ano naman ang mangyayari. Eksaktong 3:00, muling umalingaw-ngaw ang malalakas na katok sa pinto. Mas persado, mas madiin. Parang pinipersa talaga magising ako. Habang nakikinig ako sa katok, may iba pa akong narinig. May hinang kaluskus mula sa sliding door ng balcony. Parang may humahaplos sa salamin. Dahan-dahan, paikot-ikot. Halos manigas ako sa kama. Hindi ako makalapit. Pinilit ko lang ipikit ang mga mata ko hanggang tumigil ang lahat. Kinaumagahan, pagising ko, diretso ang tingin ko sa balkoni. Doon ko nakita ang hindi inaasahan. May mga bakas ng kamay sa labas ng salamin. Malinaw, parang may 2 kamay na paulit-ulit na dumidiin. Nakaharap papasok. Lumapit ako at tinignan ng mabuti. Ang mga marka ay malalaki. Mas mahaba ang daliri kaysa sa normal. Hindi yan kapareho ng kamay ko. Sinubukan ko pang idikit ang kamay ko sa salamin para ikumpara. Pero lumalabas na halos kalahating pulgada ang diferensya sa haba ng mga daliri ko. At isa pa, at imposible rin na may makagawa noon. Nasa ika-10 palapag ako at wala naman makakaabot mula sa labas ng balkoni. Napaatras ako, nanginginig. Kung totoo ang sinabi ng guard na matagal ng bakante ang unit sa tapat, malinaw ngayon sa akin. Ang babaeng lumabas doon at ang bakas ng kamay na ito ay may koneksyon sa nangyari roon. At ang pinakakinakatakutan kong tanong ay unti-unti nang sumisiksik sa isip ko. Bakit gustong pumasok dito sa unit na ito? Kinabukasan, hindi ko na matiis ang takot at pagod na nararamdaman ko. Para bang bawat gabi ay unti-unting kumakain sa lakas ko. Kaya bago ako pumasok sa trabaho, naisip kong dumaan muna sa koridor. Tingnan kung may mapapansin ako na makapagpaliwanag sa nangyayari. Habang naglalakad ako papunta sa elevator, napansin ko ang isang lumang bulletin board sa dulo ng hallway. May mga announcement ng condo admin, schedules ng maintenance, pati ilang faded flyers.
Pero may isa akong agad na ikinabigla. Isang malit na memorial flyer. Halos kupas na. Nakadikit pa sa sulok ng board. May litrato ng isang babae. Sa ilalim ng litrato, nakasulat ang pangalan ng dating tenant at ang unit number niya. Tumigil ako sa harap ng board. Halos hindi makapaniwala. Siya ang babaeng lumabas sa tapat ng unit ko noong isang gabi. Ang itsura niya sa litrato, iyan mismo ang nakita kong mukha. Hindi ko na malayang may lumapit na cleaner na nagwawalis sa koridor. Tinapik niya ang balikat ko. Sir, nakita niyo rin pala yan. Matagal na yan diyan. Hindi matanggal-tanggal. Sino siya? Totoo bang dito siya nakatira? Napatingin ang matanda sa akin. Sa bumuntong hininga. Oo, dito nakatira yan dati. Ang sabi-sabi nila natagpuan daw wala ng buhay sa loob ng unit na yon. Baka daw nagpakamatay. Simula walang tumitira dyan. Dati tinanggal na daw yung flyer na yan sa notice board after ng libing. Pero bigla na lang daw napansin ng mga nakatira na bumalik na parang may naglagay dito. Pero wala naman makapagsabi kung sino. Sa takot mga tao, hinayaan na lang dyan. Kaya tinakpan na lang ng ibang notice or flyer. Isa pa, walang ibang tumitira dito sa floor na ito. Ako nga kapag pumupunta ako dito para maglinis, bigla akong kinakabahan na parang nakatingin lang siya. At minsan, merong malakas na kalabog mula sa loob. Nanlamig ako. Kung totoo ang sinabi niya, ibig sabihin, ang babae na nakausap ko, ang kapitbahay na akala ko'y totoo ay matagal nang patay. Umiling ako at halos hindi ko na maakbang mga paa ko papuntang unit sa takot. Sa sobrang bigat ng binadala ko, naisip kong hindi ko na kayang ako lang makaranas ng lahat. Baka isipin kong guni-guni lang kung patuloy ako mag-iisa. Kaya kinausap kong kaibigan kong si Marco at inimbitahan ko siyang mag-overnight sa unit. Pare, may kakaiba talaga nangyayari dito tuwing alas 3. Hindi ko alam kung magpaparamdam kapag may kasama ako. Kung hindi magpaparamdam sa'yo, baka isipin kong nababaliw na ako. Sige, para maliwanagan ka, kung multo nga, 2 na tayong makakakita. Kung wala, di mas mabuti. Dumating siya bandang alas 10 ng gabi. Nagdala pa ng ilang beer. Sinasabi niyang baka pampalakas ng loob. Pero ramdam kong kabado rin siya. Habang magkausap kami, ikinuwento ko lahat. Ang katok, ang paghinga sa labas ng pinto, at lalo na ang bakas ng kamay sa balcony. Hindi na siya natawa na makita niya mismo ang mga marka. Kahit halos nawala na ito, may bakas pa rin nakikita si liwanag ng gabi. Nang mag-alas 12, natulog na kami pareho sa sala. Sinadya namin gisingin ang sarili namin bago mag-alas 3. Para sabay naming marinig kung may mangyayari. Eksaktong alas 3, nagsimula muli ang malalakas na katok sa pinto. Ngayon ay sunod-sunod walang pagitan. Parang may nagmamadaling makapasok. Pareho kaming napatayo. Naririnig ko pare, totoo nga. Lumapit siya sa pinto at inilapit ang tenga. Bigla siyang umatras. May humihinga sa kapila. Malakas. Parang may tao talaga. Hawak ko ang siradura. Nanginginig. Ramdam ko rin kumikilos ito. Parang may pumipilit buksan. Pareho kaming napayakap sa isa't isa sa sobrang takot. At sa gitna ng malalakas na katok, narinig namin pareho ang isang mahinang boses mula sa labas ng pinto. Halos pabulong pero malinaw. Tulungan mo ako. Napatulala kami ni Marco. Ang dugo ko'y parang nanlamig at nanigas. Hindi na iyon basta katok. May humihingi ng tulong mula sa kabilang panig ng pinto. Biglang tumigil ang lahat. Wala nang katok, wala nang boses, wala nang hinga. Tahimik ulit ang buong koridor. Pare, hindi ako makakapagpanggap. Hindi to guni-guni. May kasama ka talagang multo rito.
Kinabukasan, hindi na ako mapakali. Kahit may kasamang kaibigan na nakarinig ng parehong katok at boses, parang hindi pa rin sapat na paliwanag kung bakit nangyayari lahat ng ito. Kailangan kong alamin kung anong kasaysayan ang meron ang unit sa tapat ko. Pagkatapos ng trabaho, nagkita kami ulit ni Marco sa isang maliit na kainan. Doon ko siya kinausap. Pare, hindi na talaga normal ito. Nakita ko yung flyer sa bulletin board. Pero gusto kong makasigurado. Kailangan ko malaman kung sino yung babae at anong nangyari sa kanya. Oo nga, hindi ako mapakali mula kagabi. Subukan nating hanapin sa internet. Baka may lumang balita. Pagbalik namin sa unit, agad kong binuksan ang laptop. Nag-search kami gamit ang pangalan ng babae na nakita ko sa flyer. Ilang minuto lang, lumabas na agad ang resulta. Isang lumang artikulo mula sa isang online news site. Babae na tagpo ang wala ng buhay sa loob ng condo unit. Binasa namin ang buong balita. Nakasulat doon na ang babae, nasa edad 35, ay matagal nang nakatira sa unit na iyon. Ayon sa ulat, matagal na siya nag-iisa at halos hindi nakikita ng ibang residente. May mga kapitbahay na nakarinig ng malalakas na katok bago siya matagpuan nang wala ng buhay. Pero noong panahong iyon, inisip nilang normal lang. Habang binabasa namin, nagsalita si Marco. Pare, ito na mismo yung naririnig natin gabi-gabi. Hindi ba't katok ang huling senyales bago siya namatay? Baka inuulit lang niya ang nangyari doon. Hindi na ako nakasagot. Nakaupo lang ako. Nakatitig sa screen. Sa isip ko, lumilinaw ang lahat. Ang babae na kausap ko, ang mga bakas ng kamay sa balcony, ang hinga sa labas ng pinto, lahat iyon ay hindi guni-guni. Meron talaga nagpaparamdam sa floor na iyon at tiyak akong ang babae na iyon ang may gawa. Napabulong ako. Bakit ako ang nakakarinig at anong gusto niyang iparating? Pagkatapos naming mabasa ni Marco ang artikulo tungkol sa babaeng dating tenant, mas lalo akong hindi mapakali. Ang isip ko, baka hindi lang ito basta multo na nagpaparamdam. Baka may gusto talaga siyang iparating. Kaya nang sumapit ang ikalimang gabi, pinilit kong lakasan loob ko. Hindi na ako umalis sa sala. Naghintay ako roon, gising, habang hawak ang cellphone ko. Si Marco naman ay pumayag na muli mag-overnight. Dala raw niya ang lakas ng loob ko. 2:05 ng madaling araw, pareho pa kaming gising. Tahimik ang buong palapag, parang walang ibang tao sa buong gusali. Pero habang lumilipas ang minuto, nararamdaman ko ang bigat ng hangin. Eksaktong 3:00, dumating na naman ang malalakas na katok. Pero ngayon, mas malakas kaysa dati. Hindi na basta hampas. Parang may sumusuntok sa pinto. Gigil na gigil. Sabay-sabay at walang tigil. Pare, mas malakas ngayon. Hindi ko alam kung kaya ko pang tiisin ito. Lumapit ako sa pinto. Naririnig ang tuhod pero pilit na pinapakalma ang sarili. Itinapad ko ang mata ko sa peephole. Handang makita kung sino man ang nasa labas. At doon ko siya nakita. Isang aninong babae. Nakatayo mismo sa harap ng pinto. Hindi malinaw ang muka, pero ramdam kong siya ang parehong babae nakita ko doon sa koridor. Nakayuko ang ulo at bawat pagkatok ay mula mismo sa kamay niya pilit na kumakabog sa kahoy ng pinto. Napasinghap ako. Siya nga, siya talaga. Bigla niyang inangat ang ulo niya. Sa loob ng peephole, nakita kong diretso siya nakatitig sa akin. Maputla ang mukha. Nangingitim ang paligid ng mga mata at galit na galit ang itsura. Bakit hindi mo binubuksan? Napaatras ako agad. Unti ko nang mabitawan ang cellphone ko. Si Marco halos papasigaw sa takot. Pare, huwag mong bubuksan. Huwag kang lalapit pa. Sabi sa akin ni Marco na sobrang takot na. Pero kahit umatras ako, naririnig pa rin namin ang paulit-ulit at matitinding katok. Parang unti-unti nang mababasag ang pinto. Sa sobrang lakas ng mga hampas, nararamdaman kong gumagalaw ang buong seradura. Tila puputok anumang sandali. At sa gitna ng malakas na tunog, muling bumungad ang boses ng babae. Mas malinaw, mas matinis, puno ng galit. Buksan mo ko!
Sabay kaming napasigaw ni Marco at sa isang iklap, natapos ang lahat. Tumigil ang mga katok, tumahimik ang koridor. Naiwan kaming pareho, hingal na hingal, pawis na pawis at halos hindi makagalaw sa sobrang takot. Kinaumagahan, matapos ang matinding katok at ang nakakatakot na tanong ng babae sa labas ng pinto, halos wala na akong lakas. Pati si Marco, halatang pamumutla. Alam naming dalawa na hindi ito basta simpleng multo. May dahilan ng paulit-ulit na pagpaparamdam. Bumaba ako sa lobby. Naikwento ko sa guard ang nangyari kagabi. Sabi ko, di na ako nakatawag sa sobrang takot. Sabi ng cleaner na nakausap ko dati, siya ang maaaring nakakaalam ng totoo tungkol sa unit sa tapat ko. Kuya, may gusto po akong itanong. Yung unit sa tapat ko, matagal na raw bakante. Pero ilang gabi nang may kumakatok. At minsan may nakausap pa ako. Totoo bang may nangyari roon? Tumingin ang matandang guard sa akin. Sa kadahan-dahang tumango. Matagal na yan, sir. Bago pa ako malipat dito. May babae na nakatira dyan dati. Mabait siya. Pero madalas mag-isa lang, halos walang dumadalaw. Siya ba yung nasa memorial flyer sa bulletin board? Oo, siya yun. Sabi nila, ilang gabi bago siya natagpuang wala ng buhay, may mga kapitbahay na nakarinig ng malalakas na katok mula sa unit niya. Pero nung silipin nila, wala namang pumapasok o lumalabas. Sabi pa ng mga dating nakatira sa floor mo, nagkaroon yata ng matinding depresyon. Hanggang sa isang gabi, hindi na siya nakita. Nang buksan ang pinto ng unit niya, natagpuan siya, wala ng buhay. Napatigil ako, nanginginig mga kamay. Ibig sabihin, yung naririnig ko ngayon, yun din ang naririnig nila noon. Ganun na nga, parang inuulit niya ang huling gabing nangyari sa kanya. At dahil kayong katapat ng unit niya, kaya siguro nagpaparamdam sa inyo at nakakarinig ng lahat. Ganyan din ang nangyari sa mga nauunang tumira dyan, sir. Halos ilang araw lang din nagsialisan lahat. Hindi ba nasabi sa'yo ng unit owner ang history ng katapat yung unit? Para akong nanlamig sa kinatatayuan ko. Ang lahat ng gabi ng katok, ang hinga sa labas ng pinto at ang boses ng humihingi ng tulong, lahat pala'y bahagi ng paulit-ulit na alaala ng kanyang kamatayan. Dumating ang isang gabi na mas lalo akong pagod kaysa dati. Siksikan ng trapiko pa uwi, tambak ang trabaho at halos wala na akong tulog mula sa mga nakarang araw. Pagdating ko sa unit, hindi ko na nagawang ayusin ang mga gamit. Dumiretso ako sa kusina, kumain ng konti at nahiga sa sopa. Sa sobrang pagod, inisip ko na saglit lang sana ako magpapahinga. Tapos aayusin ko mga gamit ko. Pero dahil sa bigat ng katawan ko, hindi ko na namalayan na nakatulog na ako. Eksaktong 3:00, bigla akong nagising. Para naging parte na ng katawan ko ang oras na iyon dahil ilang gabi na akong ginugulo sa parehong oras. Pero ngayon, iba ang gabi. Tahimik, walang katok, walang paramdam. Tumayo ako at pumunta sa pintuan. Sumilip ako sa peephole. Hindi ko pala nailak ang pinto, buti na lang at safe ang kondo. Nilak ko na lang bigla at bumalik sa sofa na nag-iisip. Umupo ako, nakikinig sa paligid. Akala ko, natapos na ang lahat. Para bang nagpasya na ang multo na tigilan na ako. Napabuntong hininga ako at napabulong. Salamat, sana tuluyan na itong matapos. Pumunta na ako sa kama at doon ay pinili kong ipikit ang mga mata para makabawi man lang ng tulog. 5 minuto pa lang ang nakakalipas nang unti-unting lumalalim ang antok ko. Bigla ako nagulat nang maramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa mukha ko. At kasabay nito, isang mahinang bulong ng babae ang narinig ko sa kanang tenga ko. Di pa ako tapos. Napadilat ako agad. At sa mismong harap ng mga mata ko, halos ilang pulgada lang ang layo, naroon ang mukha ng babae. Kaputla,
Nangingitim ang paligid ng mga mata. Nakalutang siya sa hangin. Nakatingin siya diretso sa akin. Galit na galit. At ang hininga niya ramdam kong dumadampi sa balat ko. Napatulala ako. Hindi makagalaw. Para may mabigat na nakadagat sa dibdib ko. Pilit kong iginagalaw ang mga kamay at paa ko. Pero ayaw gumalaw ng katawan ko. Ramdam ko na para akong kinakadena sa higaan. Habang nakatitig siya sa akin, mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Halos hindi na ako makahinga. Pabulong siyang nagsalita pa ulit-ulit. Bakit hindi mo ako binubuksan? Sa bawat salita niya, mas lalo kong nararamdaman ang bigat. Naisip ko, ito na yata ang katapusan ko. Dito na matatapos ang buhay ko. Pero sa isang iglap, biglang nabasag ang katahimikan. At nakasigaw ako ng malakas. Halos buong lakas ng baga ko. Tama na! At sa pagsigaw ko, nawala siya bigla. Tumigil ang bigat sa dibdib ko. Bumalik ang hininga ko. Nanatili ako nakahiga. Pawis na pawis. Habol ang hininga. At nanginginig ang buong katawan. Doon ko tuluyan na pagtanto na hindi ko na kaya. Hindi na ako pwedeng manatili sa unit na ito. Matapos ang gabing iyon, alam kong wala na akong dahilan para manatili pa. Kahit gaano kaganda at kagaan ng upa ng unit, hindi na mababayaran ng pera ang kapalit na takot at puyat na dinanas ko. Kinaumagahan, agad kong kinausap ang may-ari. Nanginig ang boses ko habang nakikiusap. Pasensya na po, pero hindi ko na kayang tumira sa unit nyo. Kunin ko na lang po ang deposito, kahit wag nyo na pong ibalik ang advance. Basta makaalis lang ako sa lalong madaling panahon. Nagulat siya, pero hindi na siya nagtaka. Wala na akong pakialam kung anong isipin niya. Ang mahalaga, makalayo ko sa unit na iyon bago pa ako tuluyang mabaliw o mapahamak. Paglabas ko ng gusali, para bang gumanang dibdib ko. Pero hindi ko rin maikakaila, bit-bit ko ang alaala ng bawat katok, bawat bulong, at bawat saglit ng gabing halos ikitil ng takot ang buhay ko. Kaya ito ang naiwan kong aral. Huwag basta-basta papasok sa isang lugar na hindi inaalam ang kasaysayan nito. Ang isang kwarto na para sa iba'y tahanan, para sa iba'y maaaring libingan ng mga alaala at sigaw ng nakaraan. Kung hindi mo sisilipin ang pinagmulan, baka maulit mo ang kasaysayan na hindi sa'yo nagsimula. Ang karanasang ito ang nagturo sa akin na hindi lahat ng katahimikan ay kapanatagan. May katahimikan na nagsisilbing takip sa isang sigaw na hindi kailanman nadinig. Kaya sa lahat ng nakakarinig ng aking kwento, itong iiwan kong babala. Huwag basta-basta magtitiwala sa katahimikan ng isang bagong tirahan. Dahil ang mga dingding ay may alaala at ang mga pinto ay maaaring may kasaysayang kumakatok pa rin hanggang ngayon. Hindi ko man maibalik ang mga gabing walang takot, dala kong aral na ito habang buhay. Ang bahay na walang kasaysayan ay tahanan, pero ang bahay na puno ng sigaw ng nakaraan ay kulungan ng kaluluwa. Kung nagustuhan nyo ang aking ibinahaging karanasan, salamat sa pakikinig. Sana magsilbi itong babala at sana'y huwag ninyong maranasan ang bangungot na dumaan sa akin. Isang bangungot na hanggang ngayon hindi ko malilimutan. Sana magsilbing gabay sa inyo ang karanasang ito. At muli, maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig sa ang kwento ni Dada. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share. Kung gusto mong balikan ang mga naunang bahagi o mas marami pang kwento, bisitahin ang playlist sa ating channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ka mahuli.